Ayaw naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating Facts First episode ngayong araw po ng Biyernes. Ngayon po ay April 24, 2026. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Disclosure lang muli dahil honest po tayo dito sa ating programa. Pagdating po dito sa ating mga episodes, no. This is a recorded episode and we are recording this at 2 in the afternoon today. By the time na pinaparood nyo na po ito, gabi na po. Pero don't worry, fresh na fresh pa rin po itong ating mga pag-uusapan. Ito po, no, hihimayin natin. Ito pong mga lumabas doon po sa pinakahuling impeachment hearing dyan po sa House of Representatives Committee on Justice. Ang isa po sa mga malaking impormasyon na lumabas po doon ay yung report ng Anti-Money Laundering Council na nagsasabi na pumalaw sa 6.7 billion pesos itong kabuang bank transactions ng mga bank accounts na linked dito kay Vice President Sara Duterte at saka sa kanyang asawa. Okay, linawin lang po natin pag sinabi nating bank transactions, kasama po rito yung pumasok at lumabas sa kanilang bank accounts. Ilang years ba yung covered nito? If I'm not mistaken, 2007 to 2024. Pero basically several years, no? And ang natural na reaction dito ng marami, paano mo ibabangga yung ganung kalaking halaga na pumasok at lumabas sa kanilang bank accounts doon sa kanilang mga diniklara sa kanilang statements of assets, liabilities, and net worth. Okay. So, of course, ang pinakamalaking SAL and declaration or net worth nitong si Vice President Sara Duterte ay noong 2024, 88.5. Base ron sa mga dokumento na lumabas, no? Di pa natin alam kung anong kanyang net worth for 2025, yung kanyang idedeklara. Tapos, ang isa po interesting aspect po dito ay yung sa kanyang SALN from 2019 to 2024, wala pong idineklara na cash on hand or in bank. When in fact, noong 2007 until 2018, meron po silang item patungkol po sa cash on hand at saka dun sa pera nila sa bangko. Ang paliwanag dito ng kanyang abogado na si Attorney Michael Powa kahapon, hindi. Meron daw declaration pero nakapaloob doon sa others. Ito po hihimayin natin, kaya kakausapin po natin ngayong araw na ito ay isang eksperto pagdating po dito sa mga SALN. Dati po siyang commissioner ng Commission on Audit. We would like to welcome again to our program si former COA Commissioner Heidi Mendoza. Magandang gabi po. Magandang araw. And thank you for joining us dito sa Facts First. Magandang araw, Christian. Magandang araw sa lahat ng iyong tagapakinig at followers ng Facts First. Yung iyong mga Facts Natics. Batiin na rin natin sila mamaya. Magandang gabi. Mamaya, sige po. Magandang gabi at saka magandang araw. Tirik na tirik yung araw sa likod ni Ma'am Heidi. Alam natin hapon niya yan. Anyway, no, do you buy this explanation by the camp of Vice President Sara Duterte na hindi, wala man yung item patungkol sa cash on hand or in bank sa kanyang SALN from 2019 to 2024, pero nakapaloob daw yun sa others? Naku, Christian, pag sinabi kong yan, makabawian ako ng lisensya. Pag sinabi nyong wala na makinig sa atin. Nakita mo, hindi naman sa ang daming accountant. Sorry. I-clarify nyo lang po, no? Baka ma-splice yung sinabi nyo, no? Baka bawian kayo ng lisensya kapag sinabi ko na totoo yun, na naka-lump in siya dun sa others, ay nakita natin, tama ka, Christian, baka mamaya biglang splice tapos ako may problema. At nakita natin yung pagtutol ng mga accountant. So, siguro magandang ipaliwanag dito na hindi lang ako yung expert at hindi ko nga masabing expert, baka marami pa rin pero maraming expert ang nagpahayag. Unang-una kasi, meron tayong tinatawag na Generally Accepted Accounting Principles, yung GAAP, at saka international standards. Yung pag-present natin ng mga tinatawag nating mga entry na ganyan, merong pamantayan or panuntunan. Una, yung tinatawag nating by order of liquidity. Kaya nga dapat cash, tapos ay accounts receivable, inventories, yun yung dapat order. Pero
pagbigyan na natin. Halimbawa at sabihin natin na, ba't niyo ba hinahanap yung accounting practice? Hindi naman accountant na nag-prepare. Although I doubt. Tingin ko accountant nag-prepare niyan. Medyo malakas lang yung presyo na i-deliver ko ano yung dapat i-deliver. Ang pwede kong sagutin doon ay, una, bakit mo biglang itinago sa others when in fact, nabanggit mo na ito kanina, Christian, noong 2007 hanggang 2000, ano ba yun? Hindi ko na 18. makita kung 18, ay nakabukod siya doon sa Nakabukod. cash and cash on hand, di ba? Cash on hand and cash on bank. That's the second argument. Pangatlo, kahit nasabihin natin na nakasama yan doon sa others, hindi naman kayang i-accommodate yung difference nung di ba? Ibig sabihin, hindi niya ma-justify na actually tama yung aking preparation, tama yung aking disclosure kasi nandito yun nandito yung cash doon sa others. Kasi hindi naman sasakto yung amount, di ba, Christian? Hindi sasakto yung amount. Pangalawa, meron pa yung description di ba? Alin dyan yung others at alin yung cash. At saka yun nga, yung cash kasi ay isang malaking kumbaga bida yan Cash is king, sabi natin. Kaya Ma'am, hindi teka yan lang, Commissioner, clarify ko lang, is that allowed in terms of generally accepted accounting Hindi. practice? Yung Hindi paglalagay siya ng cash in hand tsaka on bank under others? Under generally accepted accounting principles, hindi po yan accepted. Meron tayong tinatawag na mga principle para sa tamang presentation, di ba, Christian? Yan din nagbabase yung ating tinatawag na audit opinion, etc., di ba? Nililink ko lang dun sa mga ginawa nilang So, hindi siya allowed kasi nga, hindi mo pwedeng i-lump yung liquid doon sa solid. Parang ganyan, liquid asset, etc. Di ba? Sa yon. Pero yun nga, bigyan natin ng konting leeway. Sabi natin, di naman accountant yung nag-present, di naman Ang tanong ko, bakit nung una meron, ngayon biglang wala? Pangatlo, hindi rin kayang i-accommodate yung entire amount ng Bakit po? Bakit other. hindi kaya i-accommodate? Tingnan mo yung other asset. Ang other asset niya magkano? So yun lang ang other asset. Nakita natin doon sa wala akong kopya ngayon baka mamaya ko na lang. Tingnan mo yung other asset na dineclare nila. Titingnan ko wala pala akong kopya. Tingnan mo yung ng other asset na dineclare nila. 2 beses yan 2 linya yung pinrovide nila. Pag tinotal mo yan at tiningnan natin yung pasok ng movement ng cash, lalong-lalo na yung tinatawag nating net inflow, doon tayo magbabase. Now, gusto kong idugtong dito yung sinasabi nilang sorry, Commissioner, i-clarify ko lang para hindi makalampas dun sa understanding ng mga kababayan natin. Kung pagbabasihan ay yung naka-declare doon sa others, hindi siya tutugma. 2 line yon, 2 line. Hindi siya tutugma doon sa sinabi ng AMLAC na net inflow, ibig sabihin, binawas na yung inflow and outflow, hinatira doon sa kanilang bank accounts base ron sa AMLAC report. Hindi siya magmamatch doon sa items na nakalagay sa others. Tama? Hindi niya kayang itago, kumbaga. Hindi niya kayang itago. Hindi niya masasagot kasi malaki no? Now, pwede ko bang idugtong yung paliwanag nila? Nasabi nila ay bloated daw. I'd like to use his own words, di ba? Ang sabi niya, bloated ito. Pero on some part of the interview or the press con, nabanggit niya yung depende sa presentation yan At doon natin siya gustong singilin. Pag sinabi nating bloated, at ang computation nila paano daw kung halimbawa 1,000 dineposit mo, tapos 1,000 winidraw mo, di ang total volume daw niyan 2,000. Tapos kung i-multiply mo ng marami, di bloated nga. Ang tanong ko, okay, sakyan natin yung depende sa presentation. Pero pwede mong bawasin yung outflow dun sa inflow. Ano Christian? Total outflow minus total inflow. Kung doon sa give na example na binigay nila, para wag na tayong lumayo. 1,000 ang outflow, 1,000 din ang 1,000 ang inflow, 1,000 din ang outflow, di ang net effect 0. Ngayon, dadugtong natin yung relationship doon sa ipe-prepare na SALN. Ang hinahanap natin dito ay yung natira, which correctly can be stated by saying kung ito yung total na outflow na pumasok, at minus total inflow na pumasok, minus total outflow na lumabas, i-assume natin na yung natira ay naiwan. Pangalawa, paano pa natin sasabihing bloated yan? Remember, at ito yung hirap nito
di ba ang pinag-uusapan pa lang natin ay yung na-capture ng monitoring system, yung 500,000 and above. So ang pinag-uusapan dito natin ay yung galaw ng pera na 500,000 and above. Christian, pag tayong dalawa o kahit isama natin lahat, pag sinabi nating bank statements, bank accounts, deposits and withdrawal, posible ba, Christian, na merong mababa na hindi na-capture ng system? So, bago niya sabihin na ito ay bloated, ako, makikipagtalo ako na hindi bloated yan kapag tama ang approach, lalong-lalo na yung fact na hindi pa natin na i-reflect dyan, hindi pa natin na isasama sa kwentahan yung hindi nahagip ng sistema. Now, pwede ba ako magpaliwanag ng konti? Sige po, go ahead. Kung matatandaan nyo, dito ako dinemonize doon sa impeachment ni Justice Corona. Remember? Hindi kasi AMLA ang nag-interpret noon. Ako, dahil the Ombudsman asked my help. And the Ombudsman used the statement ng SALN on the basis of yung nakalagay doon na sworn sa SALN na nakalagay na ino-authorize yung Ombudsman. Kaya may right sila. And then they asked me as representative of Commission on Audit. On that time, during that time, hindi pa naintindihan ng tao yung AMLC transaction report na ang ibig sabihin ay 500,000 and above. That's why on my part, hirap akong ipaliwanag na hindi ko siya kayang tawaging balance. Bakit? Ay magkakamali ako. Ay mahalaga yan as an accountant. Bakit? Ay ang nakita ko lang ay yung 500,000 and above eh. Paano ngayon kung may sumingit na mga barya-barya? O kahit na hindi barya, dahil mukhang hindi naman baryahan ang lagayan dyan. Halimbawa, may sumingit na 499,000. Ay di mali na ako. Oo, kasi sinabi ko, Kaya lang, ang pagkakaiba ng ginawa ko noon at ng AMLA ngayon, hinanap ko noon yung tinatawag nating fresh inflow. Ano yung fresh inflow? Binatikos ako ng gusto doon, nang iimbento daw ako ng ebidensya, nang gagawa daw ako ng bagong terminology. Kaya tuwang-tuwa ako nung ginamit ng AMLA, yung terms na ginamit ko when I first testified on this. Na-vindicate tayo dito di ba? So noon, hinanap ko yung fresh inflow. Ano ang ibig sabihin ng fresh inflow? Yung outflow at inflow, critical kasi ito dahil kumbaga may nag-deposit sa iyo. Tapos ngayon, ilalabas mo ito. Hindi ito one-on-one na 500,000 ang dineposit sa iyo, 500,000 din ang ililipat mo, di ba, Christian? Minsan, meron kang halimbawang 1 million dineposit, gagawin mo 800,000 and then 200,000. In which case, yung 800,000 lang ang makakapture. Yung 200,000 ay hindi, di ba? Okay, Yan yung pinakang delikado. So yung sa aking part, hinanap ko yung inflow. Yung fresh inflow. Ang ibig sabihin, ito ay bagong pasok na hindi galing sa na-capture mo na sistema. Halimbawa, may bagong nag-deposit ng 1 million. Itong 1 million na ito ay hindi mo pa nailalabas. O itong 1 million na ito ay hindi pa nag-move. Kasi kung minsan, ganyan ang money laundering, yung paglalaban tinatawag, i-deposit mo dito as check, i-encash mo, pwede mong i-deposit ulit as cash, o pwede mong i-invest as time deposit, tapos i-encash mo pa ng mature, tapos i-deposit mo ulit, Kaya umiikot. Kaya yung ina-explain nila na nababloat. Pero ang tanong ko dito, yung ginawa ko noon na hindi ginawa ng AMLA ngayon, hinanap ko yung fresh deposits. Ibig sabihin yung pumasok na hindi siya output or hindi siya galing sa kahit na anong pag-ikot at paglabas. In other words, ito yung bagong pasok. At ito rin naman yung gusto kong ipunto na hindi nahagip naman ng defense team nila. Sabihin nila, bloated yan. Pag 1,000, 10 beses akong nag-deposit ng 1,000. Hello, knock-knock. Tingnan mo nga yung mga single deposit. By the millions, Christian. So yung 1,000 na sinasabi nyo, magbigay naman kayo ng reasonable na halimbawa. Yung 1,000 times 100, natural, Kaya pag nag-uusapan natin, kunyari, 100 million or 24 million, etc. Pangalawa, ang tanong dito ay, hindi yung amount, Christian. Ang mahalagang tanong dito, tatlo. Saan siya nanggaling? Kasi nga, yun nga yung ginagawa nilang suspicious account, di ba? Ibig sabihin ay, kaduda-duda kasi maaaring yung pinanggalingan mo ay nakikita ng bangko yan Sino bang may-ari nito? Ano bang negosyo niya dyan? Pangalawa, saan to nanggaling at bakit ka tumatanggap nito considering ikaw ay
ang tawag natin dyan, politically exposed person. Yun yung ginagamit nilang term. Although ako'y hindi nag-practice dyan sa bagay na yaan ha. Ako'y talagang lang base sa karanasan natin at sa ating mga natutunan. So ang ibig sabihin nito, may special na bantayan. Kwento ko nga sa iyo, Christian, nung tumakbo ako, ang daming hindi makapag-transfer ng pera sa akin sa GCash. Ayaw daw tanggapin. Kasi Naging that's politically it, diba? exposed na. Oo, dahil politically, biro ka ako na yata yung pinakamahirap na politically exposed. Grabe. 500 lang yung ita-transfer. Ay nagsunod-sunod yung 500. Na-flag na yung sistema. Bakit maraming nagpapadala ng 500 dito, di ba? So, kinikwento ko Okay. yung mga katatawanan na. So, ang ibig ko lang sabihin dito ay, tama naman, hindi tayo pwedeng mag-draw ng conclusion. Pero wag tayong magtago sa teknikalidad para lituhin natin ang taong bayan. Sila, it depends on presentation. Pero no matter how and what the presentation is, the truth will always be the truth. The numbers will always stand on its own story. Yun ang point ko. Now, idugtong pa natin. So kung hinimay natin yung fresh deposit, malinaw ito. Ito ngayon ang pwede nating sentro pagdating natin sa Senado. Ang problema, wala pang probing question eh. Tsaka wala pa rin time ng ano. Kung may probing question yan at nasa Senado na yan, naku, kaya nating pagtiyagaang hanapin. Remember in the Justice Corona case, more than 82 bank accounts. Sinaga natin yan, Christian. Inanap natin yung, kumbaga dun sa drawing natin, ang tawag ni Congressman Fariñas noon, pizza pie, di ba? Kasi tinuro natin, pinakita natin yung out, in, out. Ito yung tipong nag-in, na hindi siya nanggaling sa mga anumang pasok na pasok at labas na nangyari. At So, ito, hindi nila pwedeng ma-question yan. Do I take it to mean that if given the opportunity, you're very much willing to become an expert witness in what could be your second impeachment trial? Siguro ganito na lang, Christian, kasi marami rin nagtatanong, nagpapakabida daw, nagpapakaano. Tungkulin ko yun yun. Huwag yun ang pansinin. Ito kuling ko yun kasi may lisensya ako at may pangako ako sa taong bayan. Lalong-lalo na yung mga, alam Christian, ang pinakamasakit dito at doon ako naiinis, inuuto nila, dinidenggoy nila, yung mga taong walang karanasang magbangko. Sila yung walang pera walang isa-save, di ba? Sila yung hinahanapan ng ID, sila yung hinahanapan ng kung gustong magnegosyo, di ba? Kaya parang sa akin, para lang sa kanila. Sige, sasali ako kahit sa analysis man lang. But I'm sure, napakagagaling ng mga resource person nila at napakagagaling din ng mga staff ng ating congressional and Senate. So I'm sure hindi nila kakailangan. Gusto ko lang balikan yung sinabi nga nila na bloated. No? Kasi nga, pag nag-stick yan sa consciousness sa mga tao, baka isipin nila, teka, pinupolitika lang ito, bloated. No? Ito, no? Gusto kong balikan yung example sa binanggit ninyo. Kasi nga, ang patakaran dito, magre-red flag yan. No? Kumbaga, magsaset ng alarm pag more than 500. Diba? Alam natin lahat yan. Okay. So, speaking of the inflow and outflow dito sa mga bank accounts identified with the Vice President and her husband. So, kunwari, may pumasok na, sabihin natin 2 million. So, magre-red flag yan, di ba? Dahil more than 500. Okay. Papasok sa monitoring system. Okay, papasok. Kunwari, ang winidraw mo after doon, yung outflow ay, kunwari, 1.8. Okay, di may 200,000. Mag-a-alarm yan, di ba? Yung 1.8. Tama? Pero pag sumunod, pwedeng hindi consecutive, no? Sa ibang pagkakataon, winidraw mo naman ay 200. Mag-a-alarm ba Hindi yun? siya papasok. Hindi papasok yung 200 sa sistema. Yan ang point ko. So, ibig sabihin, kung inutay-utay mo yan, edi syempre, hindi. marami ka pang hindi na-cover dun sa monitoring ng AMLAC. Tama? Ay, tama yan, Christian. Kaya nga aking ipinagdudugtong Which, na. sorry po. Which, ibig sabihin, that could dispute the idea na bloated ito. In short, marami pa nga hindi nahagip. Oo. Yun yung aking pilit na ine-explain. Mabuti nga ako na-invite mo kasi hindi man ako marunong mag-video-video, hindi man ako marunong mag-ganyan. Because ang ano nila, ang daya nila example nila, 1,000 o nag-out, 1,000 nag-deposit, 1,000 nag-in. I-times mo yan ng 100,000. O di syempre, akala nila simpleng math, di ba? Buti na lang naisip mo yan, itanong at kaunti rin lang na na may portion na hindi hagip. So bago mo sabihin na bloated, hello, attorney pa, mag-friends na lang tayo, di ba? Meron pa ngang hindi pumasok doon sa sistema. Wala pa sa record ng Kongreso. Wala pa doon sa kanilang report ng AMLA. Tama ba, Christian? Pero posible na nandun ito doon sa
bank account balance, 'di ba? Kasi remember yung bank account balance hindi natin yun mapapasok at dito natin ano yung paliwanag ha. Kasi 'di ba may secrecy ng bank secrecy law. So ang pwede lang natin tingnan ay yung AMLA report. Kaya nga sinasabi natin may limit yan, 500,000 and above. Yung 200,000 na balance na ipinaliwanag mo kanina na sinagot natin, maiiwan yun sa bank statement. Pero ibinayad din pala, no? So makikita yon sa bank statement, pero hindi mag-a-appear doon sa transaction report. Ayan yung At saka ano yan At saka ano yan, di ba? Hindi yan yung binabanggit nyo kanina, 1:1 correspondence. Kunwari may pumasok na 2 million, hindi naman ibig sabihin, yung 2 million na yun, na pumasok, yun yung i-withdraw mo directly. Kasi pag naghalo-halo na yan, hindi mo naman pwedeng sabihin, hindi, binawas ko na to. Hindi naman ganun yan, di ba? At eto naman ang ikikwento ko pa. Ang mahirap pa dyan, ang nag-a-advise sa kanila dyan, usually taga-bangko. Kaya alam mo, in our case, sorry ha, sana lang maintindihan nila, gaano ako ka-passionate dito. Kasi inis na inis ako nung ako ang dinemonyo, di ba? Fake na witness, nag-invento ng account. When in fact, pinag-aralan ko ng husto yon. Ikaw nga ang mag-analyze ng 82 bank accounts, Christian. Nahihimayin mo yung galaw niya, di ba? Tapos pangalawa, ang natin dito ay, dahil may advisor yan, usually ang advisor niyan ay taga-bangko rin, alam nila yung dapat na movement. Halimbawa, hindi sila ganun sorry for the term, reckless or na ang gagawin nila, 1 million yung ipinasok, 1 million din ang ilalabas. Paglalaroan ng gusto yan. 1 million ito, kaya hindi mo siya pwedeng ibangga by dates. Diba? Nasasabi mo, ito April 1, 1 million. April 3, may lumabas na sabihin natin na 500 plus 500, ito yon. Hindi mo pa makikita yan hanggat hindi mo nakikita yung net, yung pinakang buong net. Dahil ititrace mo yan Meron palang kinuha na 500 dito sa account niya sa ABC Bank. Pero kumuha din siya, bumawas din siya doon sa nag-mature niya, kunyari, na time deposit sa DEF Bank. Di ba? That's why talagang napaka-careful ng analysis nito. Ngayon, ito naman yung idudugtong natin. Dahil yan ay accounting practice, dahil yan ay within the expertise of accountants, may paraan para hanapin yan. At idudugtong ko dito yung lagi natin pinag-usapan, Christian, the last time, yung sa fraud audit na following the money. Tanda mo, Christian? Nasabi natin, pag na-encash na, hindi natin nakikita. Tama, Christian, kasi encash yung government check, i-deposit sa private account, hindi na natin makikita. Ito yung pagkakataon na makita natin. Kaya kung ako yung auditor, dito dapat papasok ang COA. Dapat joint investigation to Ito ngayon, binato kunyari ng AMLA, Ang pwedeng gawin ng auditor, ayan, excited sana yung mga nanonood sa'yo. Kung ito yung panahon na ito, anong position nung binabantayan natin? Kunyari, position natin ay isang controller, Ngayon, hahanapin mo ngayon yung mga material na galaw ng pera ng pundo ng bayan. O sige, diretsuin na natin. Confidential funds or peace and security funds nung siya ay mayor. Ibabangga mo ngayon, kahit nasa date man lang, at material amount ng pasok sa mga private accounts. Dito papasok yung kasunod na theory na ginamit ko noon. Yung galaw ng debit and credit memo. Naiinis ako kasi may nakita na naman akong kanina ang sinasabi. Yung debit and credit memo, simple lang yan. Kapag ikaw ay nag-time deposit, winidraw mo na yung time deposit, pwedeng debit credit memo na yan. Hello, hindi po ako pinanganak noong unang panahon, although matanda na ako. Nga po, paki-explain nga yung debit and credit memo. Okay. Tapos, kasi lumabas dito, meron siya mga time deposits. Oo. Paki-explain Pero ang sinasabi nila, yung matinong gamit ng debit and credit, kapag ganito, medyo tinatalasan natin ng konti yung ating pang-amoy. Ano yung pinakang sistema na medyo buwaya moves o hindi tamang galawan? Sorry for the term, Yun yung nagagamit kong pampaliwanag para makinig agad yung mga tao. Wala akong dinodraw conclusion. Halimbawa, ganito yan. Ang gagawin nila, hahanapin nila kung saang bangko yung nagbabangko yung government. Halimbawa, kunyari office ko noon, Commission on Audit. Halimbawa lang kasi baka may magalit pag ibang example. Ang Commission on Audit nagbabangko sa Land Bank. Gagawa ako ng private account sa Land Bank. Okay. Why? Dun din. Ang debit at credit memo, internal documents yan ng bangko. Ibig sabihin, you can only do so fluidly ba? Ano yung tawag ba doon? Seamlessly kapag iisa yung bangko. So, anong gagawin ko nun?
Kung ako'y makapalang mukha at merong connivance, uulitin ko ha, yung konteksto at baka sabihin ng bubad, bubudol. Example lang to, example. Example lang, meron ako kunyaring tinanggap na confidential funds dahil ako ay commissioner. Kunyari lang, dineposito ko yun sa land bank. Yung confidential funds na marirelease sa akin ay land bank din. So, pwedeng mangyari kung ako halimbawa, ibang setup ng COA, so hindi ito, iano ko lang na halimbawa. Kung kakonnive ko ang controller, ang sasabihin ko ay paki-debit ng bank account ng pagkukunan yan at paki-credit sa aking private account. Posible ba yan? Yes po. Yan po ay napatunayan namin sa audit na aking nagawa. Teka lang, pakiulit no, para lang mas maintindihan. Although nagigets ko yung sinasabi ninyo. No? Tanggalin natin example ako, baka maguluhan sila. No? Ganito na lang. Isang government agency. Kunwari, doon kayo nagtatrabaho, isa kayo official doon, no? Okay? Tapos, meron kayong confidential fund na tinanggap. Pero meron din connivance, ha? Okay, oo. Opo. Yung bangko ng inyong government agency, kunwari land bank. Tapos mag-open din kayo ng inyong private account. Okay, sige. O paki-explain ulit, no? Mag-draw ako doon mag-open ako ng private account. Okay. Para dahil may connivance at napatunayan natin hindi malayo yan. Sabi nga natin everything is about relationship. Ang gagawin lang ay i-debit yung bank account ng government agency kasi baliktad to bank transaction, di ba? I-debit yung government agency na account, i-credit sa private account ko. Posible ba yan? Posible. In short ganito, yung pumasok na confidential fund kunwari ng inyong ahensya. Halimbawa lang. Okay, doon sa papasok yun dun sa bank account ng agency sa land bank. Example lang to. Tapos kung merong kasabwat kayo bilang official ng government agency na yun, i-withdraw doon sa bank account. Hindi i-withdraw. Ay, sorry. I-debit memo lang. I-debit memo lang para mapunta sa account nyo. Debit credit memo. Okay? Parang umaan lang. Yan ang pinaka-seamless. Alam mo kung bakit? Debit at credit lang ang ginawa. Isang tawag lang yan sa bangko Sabihin lang, uy, pa-debit naman, pa-credit naman. Ngayon, ito sasabihin. Baka sabihin, uy, hindi naman pwede yan. Hindi sila marunong. Una, kailangan may connivance. Paano? Yung controller o yung may hawak ng libro, sasabihin niya, boss, andyan na yung ang gagawin nila, i-arrange nila na yung bank statement will be personally pick up. Okay? So, hindi makikita yung bank statement. Walang way na makakita yung ibang tao dun sa So, yun, walang way. So, personally ipipick up. Pangalawa, kailangan may connivance ng bank manager. Teka muna, pero bakit pinapayagan yun? Well, ito yung tanong ko isi-share ko sa'yo Nung naggagawa ako ng mga ganyan, di sinusubaybayan namin. Kaya malakas ang loob ko magkwento kasi napatunayan ko to na-audit ko Nung tinanong ko yung bangka, sorry for the term, medyo mali yung term, ito naman pre-recorded, pwede mong tanggalin. Sabi sa akin, madam, paano kayo mag-e-expect na makikipag-cooperate kami sa inyo? Sorry for the term, but this is the term, tanggalin mo na lang mamaya ng bank manager namin ng perang yan. I am using the word because para makita natin yung extent ng nakakasukang Sino ba ang experience niya before? Oo. Sino ba ang may pinakamalaking bangko sino ba ang may pinakamalaking pera sa bangko, Christian? It's the government, right? Yes. At yun yung inililigawan ng mga bangko. Dito naman lalong-lalo na remember, meron silang mga quota. Kailangan namin ng first deposit. So ano gagawin mo? You build a relationship with the government agency. Boss, baka naman pwedeng mag-open ka ng account. Then, susunod mo na. Boss, baka naman pwedeng kumuha ka ng insurance. Boss, ganito na lang ang gagawin natin. Yun. Kaya, that's why ang sinasabi ko, hindi po ako nagbibintang. I do not want to paint anything, I am just saying na may reality na ganito. We have to be open sa ganitong reality. Kasi nga kapag tayo nagbabantay, kailangan medyo pinapalawak natin ang ating isipan, hindi upang pagtakpan, kung hindi, para mas mabantayan natin. And this has nothing to do with sino man ang naandyan. Yun ang point ko kung gustong sabihin. I-clarify ko lang, yung example nyo, yan? You're not identifying any specific bank, no? Wala po akong sinabi. Example niya lang yan kanina, okay? So basically, to be able to get as many fresh deposits as they would want to, parang some banks might be willing to bend the rules. Ganun ba yan? Siguro po sabihin natin na para lang baka naman magalit sa atin yung Pwede nating sabing there will be
accommodation. Many forms of accommodation. Tanda mo, madalas accommodation, at ito naman ay hindi ko minamasama. Halimbawa, sasabihin, tatawag ka, manager, hindi ako makakapunta dyan ngayon eh. Baka pwedeng to follow yung signed nagagawa yan, lalo na kung maraming pera yung ang tawag natin, valued client. Di ba, Christian? Okay. Pero ang pinakang So, yun nga, no? din, yung pagbigay sorry ng... po, no? Opo, pero parang, di ba sobrang garapal yun? Yung debit-credit process, hindi mo pera yun eh, pero pinasok mo sa sarili mo bank account in that same bank. Ang takot ko kasi, Christian, yung mga in-example ko noon sa mga na-audit ko, nagulat ako na nagsasalita ako one time, without naming merong tao sa audience na sinabing, ma'am, nangyayari pa rin po ngayon yan. So nagulat ako. Ibig sabihin, I-explain nyo. Sorry So from the bank account of the government agency, pwedeng mangyayari pa rin. Dumediretso rin sa private bank account ng isang opisyal? uulitin ko ha. Kung may connivance, at pangalawa, medyo may lax control. Pangatlo, kaya kinakabahan ako sa mga delayed submission of bank statement at yung absence of bank reconciliation. Bakit? Doon lang yan makikita sa bank statement. Makikita debit credit memo at matitrace na lumabas, di ba? So makikita yan sa bank statement. Pangalawa, mas ma-firm up na may nawawalang pera paggawa ng bank reconciliation. Ngayon, ano yung reality ngayon na medyo nag-facilitate nito? Una, delay na delay ang pag-submit ng bank statements. There are agencies na 6 months bago magbigay ng bank statement. Pangalawa, at ito yung nakakalungkot, marami na ngayong mga local government ang hindi nagbibigay ng access ng bank statement sa mga OWA auditors. So pagtawag nila, sasabihin sa kanila, naku, kailangan ho namin ng authority ng head ng agency. Pero tingnan mo, Christian, akala ko public money to. At akala ko auditor yung titingin, kaya to the interest of the people, di ba? Pero ang dami niyan, ang dami ko nang nakausap, ma'am, ang problema natin ngayon, kahit mga barangay, ayaw kaming bigyan ng access sa bank statement. Tanong, kung walang access sa bank statement, paano ka manggagawa ng bank recon? Tanong, paano natin mapipigilan? Maaaring hindi malakihang pera, pero yung simpleng galawan ng movement using debit and credit memo, dapat i-flag yan. I-flag in the sense na kapag maraming paggamit ng debit and credit memo, sa akin i-flag ko yan. Not only dahil iisipin kong, hindi naman, ang sama mo naman mag-isip. Ano lang yan pag-transfer lang nung aking checking account, i-close ko, ay di-debit ko naman sa aking savings account, di ba? Yun po yung mga tawag natin ay mabuting loob or yung kalakarang tama. Pero sa bansang bilyon-bilyon ang nawawala, sa bansang puro pambubudol ang ating nakikita, hindi ho siguro masamang mag-isip ng kung ano ang posible. Dahil kailangan binabantayan. Uulitin ko, Christian, wala akong intensyon na mag-conclude or magsabing ito yung ginawa nila at ayaw ko ring ilagay ang bangko sa isang delicate situation. But the reality is, these things are happening na nakita namin sa audit namin yan. Hindi ko sasabihin ko anong audit, hindi ko sasabihin ko anong bangko. At uulitin ko, remember, ang hinahabol dyan is cash. Cash is king. Kahit na sinong bangko, naghabol ka talaga ng pagpapalaki ng iyong asset, no? And kung merong available na pera, nasasabihin natin lalong-lalo na yung pera na hindi masyadong gagalaw. Di ba? Yung hindi gaanong gumagalaw. Siyempre, gustong-gusto ng bangko yan, di ba? So, anong gagawin mo? Manliligaw ka talaga na makakuha ka ng Kaya nga minsan, merong mga accommodation na maaaring nagsisimula sa, hindi naman sa masama kagad ang intensyon. Konti-konti muna. Busy ako, pwede bang mamaya ako na ibibigay yung signed And then, ito ay nape-perfect kung malakas ang tinatawag nating connivance at very weak ang existing internal control. Ito po, gusto kong puntahan dito. I know you're very passionate about this. No? Let's talk about the weaknesses in our SAL and law that you're very familiar with. And ano ba yung pwedeng gawin para mas mapalakas po ito?
Ang unang dapat sanang gawin, una, yung ano natin yung SALN ay isang tool na binigay ng ng CSID under RA 6713, yung Code of Ethics ng para ma-monitor yung lifestyle, yung ill-gotten wealth. Sa ibang bansa, tinatawag din siyang asset check, yung lifestyle check. Ang problema natin dito, kung bakit hindi natin sinasite as problema, yung challenges baga, para mas maintindihan. Christian, ang minimeasure lang natin ay yung income at saka yung pero hindi yung expenses. Posible na matipid ako, lang ako talaga, nagbili lang ako ng property, etc., libro, ganyan. Pero paano yung frequent travels? Di ba, Christian? Makikita ba sa pag-aaral ng SALN yung frequent travels? Kaya kailangan, yung nag-iimbestiga niyan, halimbawa, ombudsman o yung mga Congress and Senate, ifa-factor in ko rin yung mga travels. Lalo na yung travels na posibleng travels na private in nature. Baka sabihin ng bobo mo, yung government travels libre. O sige, hanapin natin yung public travels. Hindi yan nakaka-capture. Tanda mo? Do you agree with me? Hindi siya makikita dun sa movement. Yung travels, Pangalawa, yung parang membership doon sa mga mamahali ng mga club. Member ka ng gantong club, meron yung mga membership. Tama o nga, no? Hindi ko na-realize yan. O, diba? Kaya nagpapasalamat ako sa iyo kasi mabibring out natin yan. Bakit natin binibring out ito? Kasi bago nila gamitin as mere technicality na lituhin, sabihin na natin na hindi perfecto yung batas. Hindi perfecto yung tools. Pero ang atin lang ay huwag tayong magtago doon sa mga hindi ka perfectohan ng practices. Pangatlo, sino ba nagmo-monitor yan? Kaya tingnan mo, ang daming nagtanong, uy, ano nangyari? Ilang taon na ngayon lang natin nakita. Akala ko ba meron tayong tinatawag na suspicious and anong tawag nila doon sa isang report? Suspicious and... Covered and suspicious. Oo. Aba, ano palang nangyari? Matagal nyo na palang pinlag na, oops, billion, million. Huwag nating itago sa aggregate yan. Hindi, pwede naman nating makita yung individual na transfers, di ba? At makikita naman nating million din siya, di ba? Ang tanong natin ay, bakit ngayon lang natin pinag-uusapan? Ang kasunod na tanong ay, kung hindi ba nagkaroon ng impeachment, hindi natin makikita yan. Kaya naman sila nagagalit at sinasabi nilang, hoy, mas malalaki yun sa Because, yun yung weakness, di ba? Kung meron sanang ganito, sabi ng CSC, ito, magfa-file kayo every April 15. And then, sinama mo na sa disenyo, teka, parang preventive ng corruption, gawin natin na magfa-file ng ganito, meron ka ng specific na unit or HR. Ikaw ngayon ang magmo-monitor. So, ang gagawin mo na lang, pagpasok niya, sasabihin mo, okay, all electronic submission. Ipa-plug mo na lang ngayon yung increase-decrease and then, pag nakita mo yung steep or ano ba tawag natin doon, yung medyo Steep radical price. na, Steep price or highly steep questionable. price or bagsak ng kasi posible pinapaliit ng asset and ay di ipa-plug mo na kaagad. Okay, ito na po. The following agencies, Bureau of Customs, DPWH, BIR, sige, isama na rin natin kung gusto nyo COA, Ombudsman, whatever, have the following suspicious, In that case, nagiging preventive. Ang nangyari ngayon, kailangan ma-impeach pa bago natin makita yan. So ngayon ang kahinaan? Ang sinasabi, pinopolitika lang yan kasi takot kayong manalo ako. Swak, hindi natin ma-prevent. Pero sana, yung kahinaan ng batas ay ginamit natin in such a way na ipinagdugtong-dugtong natin ang mga impormasyon at tiningnan natin ang kahinaan ng sistema para ma-improve natin sa Kongreso. Sana may nakikinig. Diba? Okay. I really hope may nakikinig lalo doon sa mga kinauukulan. Well, maraming salamat po former COA Commissioner Heidi Mendoza for these explanations. And definitely, ang takeaway ko rito, kung meron talagang mga shenanigans dito sa mga bank transactions ni Sara Duterte, makikita yan. Tama? Dapat, sa atin din, Christian, di ba? Kapag ating nakita, huwag na nating ipikit ang ating mata. Mag-isip tayo, anong dapat gawin? Hindi pwedeng lagi tayong aasa sa impeachment na totoo naman. By the numbers, numbers game, di ba? At politicize. Sana magawa natin yung proactive, which is what I'm saying. Palakasin natin yung preventive, using this very tool. Pangalawa, i-train natin yung mga investigador at ang ordinaryong mamamayan. Anong kahalagahan ng income tax return? Paano natin babasahin ang AMLC report, babasahin ang SALN,
using the income tax return. Now, kasama sa lifestyle check, yung mga information na pwedeng i-provide ng citizen. Di ba may listahan ng properties? Pag tinignan natin, naniniwala ka bang naandyan lahat, Christian? Meron ng mga ibang nagkikwento, oops, may bayan sa rancho, di ba? Pero isa yon, kailangan natin yon sa citizen. Pangalawa, syempre maggagamitan dyan ng pangalan. Pwedeng ipangalan sa kaibigan, pwedeng ipangalan sa iba. At sa korporasyon na hindi na malayo sa kanya. Tinawagan. Kung ikaw ay kumpare, kumadre, mahal mo yan, huwag kang magpagamit. Alang-alang sa bayan. Di ba, Christian? Sana. Okay. Commissioner, baka pala may gusto kayong batian. I remember nung start tayo, no? Baka may mga gusto kayong batian. Wala na akong gustong batian Okay na. dahil puro Sige. bashing yung inaabot ko. Sige. Salamat. Maraming salamat po. Okay. Thank you po. Yeah. Sige po. Yan. Former COA Commissioner Heidi Mendoza. Nakasama po natin. Okay. Meron po tayong second episode, no? Bye-bye po muna, no? Ito definitely, no? Hindi natin basta-basta dapat tinatanggap yung mga allegation as well as the reasoning or rationalizations or justification. Kaya dapat napakaseryoso po nito mga lumabas laban dito kay Vice President Sara Duterte. Dapat mabusisi at base sa paliwanag nitong si Commissioner Heidi Mendoza, may paraan para malaman kung talagang meron niyang questionable transactions or worse, corruption o money laundering na nangyari dyan. No? Di natin sinasabi na ganun yung nangyari. Pero kung umabot to sa punto na mabubusisi talaga yan, merong paraan para malaman. Yun po yung importante. Okay? Yun na po muna. No? Ako po si Christian Esguerra. Magandang gabi po sa inyo lahat.